Hi, mabuhay! Welcome to Recipe Sindles Channel. Ngayong araw po gagawa ako ng chicken shawarma. Ipapakita ko paano gumawa from wrapper to sauce. Kaya samahan niyo po ako. Nasa screen niyo po makikita ninyo ang kumpletong listahan ng mga kakailangan ninyo. Screenshot niyo na lamang po. Ang una natin gagawin ay ipapound lang natin yung ating meat. Chicken meat, breast po yan, 4 na piraso. Pagkatapos po, ilagay po natin sa isang bowl. Imamarinate po natin to ng salt, turmeric, red chili powder, allspice powder, ginger powder, at cumin. Tapos maglalagay din tayo ng yogurt. Tapos, a slice of lemon po. Pag nalagay na natin yung ating lemon, haluin lang po natin. Make sure na nakamix siya ng maayos. Na-coat lahat yung ating chicken breast. Then, marinate for 30 minutes. After 30 minutes, ilagay po natin siya sa plato. Pagsamasamahin natin mga 2 slice. Tapos, i-roll lang natin into a log. Tapos, secure natin ng toothpick. Tapos, repeat lang po natin yung process sa remaining nating chicken breast. Ayan po. Set aside natin. Tapos, magpainit po tayo ng mantika sa ating pan. Ilagay po natin yung ating rolled meat. Lutuin natin mga 3 minutes po per side. Once po nakita nyo nag-darken na o mga 3 minutes na, baliktarin po natin. Tapos, cover natin at lutuin for 3 minutes ulit. Pagkatanggal ng cover, alisin na po natin yung ating toothpick at lutuin pa natin saglit na lang po. Ayan po. After 2 minutes na pagluluto pa, alisin na po natin sa pan, tapos ilipat natin sa plato. Pwede na po natin i-slice sa maliliit. Pero kung gusto nyo strip lang, nasa sa inyo naman po yan. Pero mas gusto ko kasi talagang nakamix yung ating meat para sa ating shawarma. Then set aside. Now, gagawa na po tayo ng ating wrapper or pita bread. Lagay po tayo ng 1 cup wheat flour, 1 cup all-purpose flour. Pwede rin naman po all-purpose flour lang or all wheat flour. Then add salt. Tapos i-mix lang po natin. Tapos lagay lang tayo ng konting mantika sa ating water na ilalagay natin sa ating flour. I-mix po natin siya. Tapos po, gagawa po tayo ng dough. So, ang objective natin ay makagawa ng firm dough. Dahil iba-iba po ang absorption ng ating flour, depende po sa storage or brand na nabili nyo. Kung kinakailangan nyo mag-add ng water, add lang po kayo. Ngayon po, itin-transfer ko na po yung ating dough sa ating table na mayroong flour. I-need ko lang po to hanggang mag-smooth siya ng konti. Then, divide natin into 8 pieces. Ayan po. Ayan. Ang pita bread hindi kailangan smooth na smooth Okay na po yung basta na combine nyo na konting smooth na siya. Hindi talaga kailangan na smooth. Then i-rest po natin to for 30 minutes. After 30 minutes, ayan na po ang ating dough. Workout lang po natin one at a time. From the center po hanggang sa dulo ang tamang pag-roll ng ating or layout ng ating pita bread. Ayan na po ang ating pita bread. Ayan na, diba? Ngayon, lulutuin na natin yung ating pita bread sa pan. I-layout lang natin ang ating pita bread sa pan. Tapos pag nakita nyo na medyo nag-bubble na, balik na rin nyo at lutuin na for 1 minute. Ngayon, para mas talagang masiguradong lutong-luto, idaan natin sa apoy saglit lang. Pag nakita nyo nag-bubble, alisin nyo na po agad. Ganyan lamang po ang pagluto ng pita bread. Pwede nyo itong i-frozen for 1 month. Taw nyo lang kung kailan nyo gagamitin. Now, for the sauce, mag-mix lang tayo ng garlic. Mga 8 cloves po ginamit ko. Once na na-mix na po, lagay tayo ng olive oil. Ito, optional tong olive oil. Kung ayaw nyo, pwede rin naman. Then, pause lang tayo ng 10 seconds. Tapos, ilipat na po natin yung ating ginawa sa ating small bowl. Saka natin ilagay yung ating yogurt.
Ayan po, haluin lang natin para mag-combine. Tapos, lagyan na tayo ng 1 pack of mayonnaise. Tapos, salt and pepper to taste na po yan. Ganyan lamang po ang paggawa ng mayo garlic sauce. Then, a slice of lemon. Few drops lang po. Optional po itong lemon. If ayaw nyo, pwede rin naman hindi na. Then, syempre, a-assemble na po natin yung ating shawarma. Meron din kamatis at onion. Lagay lang tayo ng konti sa ating pita bread. Tapos, yung ating chicken. Then, cucumber, tomato, and onion. Tapos, yung ating sauce. Meron na tayong shawarma. Kaya kung gusto niyo po ng recipe na to, nagustuhan niyo po yung napanood ninyo, huwag po kayong mag-atubiling mag-like and share at subscribe po sa aming channel. Maraming salamat po sa inyong panonood. Till next time, have a good day. Bye-bye po.